Mga minamahal, tayo po sa pansamandaliang manalangin. Praise the Lord. Dakila at pagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Maraming salamat po, Ang Banal, sa ginunturan na napakagandang panahon na binigay mo sa amin na muli mo kami pinarating sa banal na lugar na ito na kung saan dito ka naming malayang mapaglingkuran, malayang gawin na yung kalooban, O Diyos. Salamat sa pagtatagumpay ng mga balamang gawain na ito po'y pinangunahan malinisan simula sa iyong pagpupuri. Ito'y nakarating sa tunong biyaya sa kalangitan sa mga buhay na patotoo na minsan at panapakinggan po namin, Bala Panginoon, ng mga himalang gawa mo sa aming buhay na nagpapatunay na ikaw ang totoong Diyos, ang buhay na Diyos sa bahagi po ng mga pagpupuri na yandog ng mga iba't ibang mga awit mo. Salamat po sa masaganang presensya na binigay mo, ibinuhos mo sa aming kalagitnaan. Mula Panginoon, namin ng iyong pag-ibig, O Diyos, sa pagbibigay. Mula Panginoon, na may katapatan. Ito po isa sa pinakamalaging utos mo kung kami tataliman. Nandiyan lahat ang mga pagpapala na inilaan mo at pinangako mo sa iyong mga anak. Narito kami sa pinakamalaga sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita, Mula Panginoon. Subalit bago pong lahat, lubos po kaming nagpapakumbaba, lalo din abang lingkod sa ganang aking sarili. Wala po talaga akong magagawa. Mula Panginoon, linisin mo kami ng kabal-banal dugon awag sa krus ng Kalbaryo. Mula Panginoon, samahan mo po kami lang ng paglingkod, Mala Panginoon. Gawin mo kong pagpapalang spiritual sa hapong ito, sa araw na ito. Mala Panginoon, ay ang aking ipangaral ang mga banal mong salita na may laki pang pag-ibig at kapangyarihan. Sa kaya sa pangkalatang panalangin po namin, O Diyos, sa Pangulong Dalangin, pagluhod ng banal mong propeta, amin sama-samang sinasaway, tinataboy lahat ang masamang spiritong hadlang sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of destruction in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Makaupo na po tayo, mga minamahal, at bago po tayo dumako po sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng ating Mala Panginoon, tayo muna po ay sama-samang nagpapaabot ng pinakamatas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pagsamba. Pinapaabot po natin sa ating nag-iisang Diyos lamang, ang ating Diyos na nagpagligtas, ang lumikha ng langit ng lupa, nagbigay buhay po sa ating lahat. Amen. Ang Panginoon, hari ng mga hari, walang ibang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang ating buhay na Diyos. Minsan na pa po natin palakpakan ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. At tayo po sama-samang nagpapaabot ng dobleng pag-respeto, paggalang sa maginamit po para sa ating mga kaligtasan, at sila po'y patuloy nating inaalala kailanman, hindi na po natin sila pwedeng malimutan, dahil hindi sila ginamit ng ating Mala Panginoon, wala rin tayo sa oras na ito. Lagi nating inaalala kailang pinagpalang buhay, pinagpalang banal na kutoang pagtuturo, pagmamahal ng ating mga magulang natin sa ating Mala Panginoon, at ibinamahal at kagalang-galang natin po mga pastor, ang ating mga bangalista, ang totoong tao ng Diyos, ang totoong pastor ng Diyos, ang banal na propeta po ng ating dakilang Diyos na buhay, ang ating beloved assistant pastor, ang ating po beloved Mama Dear. Praise God. Sa hapong ito, pinapaabot po natin ang mapagpalang hapon sa lahat po ng mga beloved children natin binamahal, kagalang-galang natin po mga pastor, mula sa kanya pong minamahal na po at minamahal na manugang, mapagpalang hapon na po sa kanila. Amen. Praise God. Sa hapong ito, pinapaabot po mapagpalang hapon sa lahat ng aking kapwa magagawa. Sa panguna po ng ating beloved Orden Preacher Edwin Monte, sa kanya po mahal na pamilya, sa lahat po na ginagamit po ng ating buhay na Diyos sa kanyang balabasan, sa lahat ng ating mga minamahal ni ibig mga kapatiran na nakadalo po sa araw na ito, maging sa lahat ng ating mga bisita, mga nag-observe sa gawain ng ating Mala Panginoon, sa mga viewers po natin na ngayon lang po nakatunghay sa tunay na gawain ng ating Mala Panginoon. Welcome po kayo sa tunay na pamilya ng ating Mala Panginoon, sa tunay na gawain ng ating Mala Panginoon. Mapagpalang hapon na po sa ating lahat sa matamis na pangalan po ng ating dakilang Diyos na buhay. Pumalakpak muna po tayo para sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. At sabi ng Biblia, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Alam ko po sa Diyos lahat po tayo. Amen. Purihin ng ating pong kaya pakinggan po natin ang salita po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bago natin ibigay po yung tema ng ating pag-aaral, buksan po natin ang mga dalawang bersikulo bago natin ibigay ay yung tema ng ating pag-aaralan. Dalawang bersikulo, kindly po sa mga magbabasa ng mga kapwa magagawa. Galatia 3:27 at Colosas 2:6, kindly po. Amen. Mga taga-Galatia, Kapitulo 3, ang talata po ay 27. Sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas, Kapitulo 2, ang talata po ay 6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Amen. Amen. God bless sa ating kapwa magagawa. Ang Diyos po magpala po sa Kanya pong makapangyarihang salita, mga minamahal. Ang ating pong tema sa pag-aaral sa hapong ito, bigyan po natin ng pamagat, The True Meaning of a True Christian. The True Meaning of a True Christian. Ang tunay na kahulugan ng tunay na Kristiyano.
Alam ko po, mga minamahal ko, marami pong mga nag-aangkin na sila'y tunay na Kristiyano, maraming nagkiklaim na sila'y mga tunay na mananampalataya, mga tunay na anak ng Diyos. Subalit dito, mga minamahal, mapag-aralan po natin kung ano talaga ang kahulugan ng tunay na Kristiyano, mga minamahal. Nasabi ng ating nabasa, sapagkat ang lahat ng sa inyo'y binautismuhan kay Kristo ay binhi si Kristo. Kung paano nga inyong tinanggap si Kristo, Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. A true Christian means like Christ. A true Christian means like Christ. Ang tunay na Kristiyano, katulad ni Kristo. Amen po ba? Ano po ba ang ibinihis at nilakad ng ating Panginoon? Ano po yung binihis at nilakad ni Kristo? Si Kristo, nung siya po ay nagkatawang tao, ipinamalas niya at pinakita niya po sa lahat ng mga tao yung kapakumbabaan. Sabi ng Pilipos 2:8, at palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. At sabi ng Mateo 11:29, sabi ng ating Panginoon, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Ang kahulugan ng tunay na Kristiyano ay maamo at masunurin. May pusong mapagpakumbabang loob tulad ni Kristo. Amen po ba? Kaya dapat po pala sa mga tunay na Kristiyano, mga anak ng Diyos, mayroon po silang pusong mapagpakumbaba. Sa gitna man ng pagpapala, sa gitna man ng kasaganaan, sa gitna man ng pag-uusig, sa gitna man ng paglilinis, nandun po yung mapagpakumbabang loob. Maamo! Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Kahit awayin ka, mga minamahal, kahit usigin ka, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, inaangkin mo na ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka gaganti, hindi ka maglalaban. Kung inusig ka, katulad ng ating Panginoon, ang ginawa sa ating Panginoon, siya po ay pinagsalitaan ng masakit na salita. Sabi pa nga ng mga iba, hari ng mga demonyo. Praise God. Ang ating Panginoon, sa kabila ng kabutihan na ginawa ng ating Panginoon, wala po tayong nakita o nabasa sa Bible na ginawang masama ang ating Panginoon. Lahat ng kabutihan ay ginawa ng ating Panginoon. Sa kabila noon, hindi nakita, hindi nakilala ng mga tao hanggang sa panahon po natin ngayon, mga minamahal, ang tunay na Diyos. Inusig, inalepusta, praise God. Siya'y binugbog, siya'y nasaktan. Subalit sa kabila noon, sabi ng Biblia, walang namutawi sa kanyang bibig. Amen? Na masamang salita, nandun po yung kaamuan, yung grabing pagpapakumbabang loob ng ating Panginoon. Sabi pa nga niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Ganun po, mga minamahal ko, ang kahulugan ng tunay na Kristiyano. Sa kabila ng inusig ka, inalimura ka, pinagsalitaan ka ng masama, hindi ka naglalaban, hindi ka gumaganti. Amen po ba? Subalit, mayroong mga ibang Kristiyano, kaya mga ibang Kristiyano hindi naging ilaw. Nung sila'y inusig, nakarinig lang ng masamang salita, yung mga inubad nila yung pagka-Kristiyano nila, mga minamahal. Kung ano yung pag-usig ng mga unsaved loved ones nila, yung kanilang mga kapitbahay na hindi pa mananampalataya, ganun din. Gumanti sila, nakipaglaban din sila. Kristiyano ba yun, mga minamahal? Hindi po tunay na Kristiyano, baka yung Kristiyano, Kristyanuhan lang. Ang tunay na Kristiyano,
nandun po katulad ni Kristo, yung mapagpakumbabang loob, maamo. Amen po ba? Let mag-sign, praise the Lord. Yung mga ibang mga kapatiran natin, mga minamahal ko na pinagpala ng ating mga Panginoon. Yung mga ibang mga kapatiran natin, pinagmalaki nila yung pagpapala nila. Hindi nila tinignan nung wala pa sa ating mga Panginoon, mahirap pa sila sa daga. Walang-wala sila. Subalit sa kanilang paglilingkod, sa kanilang katapatan, inangat sila ng ating mga, pinayaman sila ng ating mga Panginoon. Subalit ang mga ibang mananampalataya, hindi nila nabantayan. Amen? Yung mga iba nagpalalo sila. Dati-rati, napakarami nilang mga kakilalang mga Kristiyano. Subalit nung inangat sila, pinayaman sila ng ating mga Panginoon, halos wala na silang nakilalang mga mananampalataya. Amen? Hindi po ganun. Mga minamahal ko, ang tunay na Kristiyano, kahulugan ng tunay na Kristiyano, sa kabila ng kasaganaan, mga minamahal, nandun pa rin, hindi mo iniisip yung ikaw ay pinagpala ng ating malapangin sa material na bagay. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Kung pinagpala ka man sa mga talento, mga minamahal, pinagpala ka naman ng malapangin sa karunungan, hindi mo dapat ipagmalaki yan. Amen? Dapat lagi kang nagpapakumbaba. Amen? Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Dahil sa tuwing ikay nagpapakumbaba, inaamin mo talagang wala kang magagawa. Kung wala ang ating mga Panginoon, lalo kang itataas, lalo kang pagpapalain, lalo kang ibibless ng ating mga Panginoon. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Praise God. Kaya ito po yung unang kahulugan ng tunay na Kristiyano. Katulad ni Kristo, nilakad ng ating mga Panginoon, praise God, at binis ng ating mga Panginoon yung kapakumbabaan. Amen po ba? Let mag-sign, praise the Lord. Kaya sa atin, ito po yung dapat ipamuhay po natin. Amen po ba? Ito yung ating ipamuhay. Praise God. Para malaman ng mga tao kapag nakita nila, amen, yung maamong anak ng Diyos, yung mga Kristiyanong nandun yung kapakumbabaan, ikaw ay magiging ilaw at asin ng sanlibutan. Mapapatunayan nila mayroong tunay na Kristiyano. Amen? Amen po ba? Lahat mag-sign, praise the Lord. Lubalit kung inusig ka, naglalaban ka, gumaganti ka, paano makikilala nila ang tunay na Kristiyano? Paano makikita si Kristo sa iyo? Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Praise God. Kaya napakalaga po, mga minamahal ko, yung tinatawag na kapakumbabaan. Praise God. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, walang aakyat sa langit. Amen? Na hindi po bababa ang kalooban. Hindi po aakyat sa langit yung mapagmataas na tao. Amen? Yan po ang katotohanan. Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Pangalawa, mga minamahal, ang kahulugan ng tunay na Kristiyano, katulad ni Kristo. Anong binihis ni Kristo? Anong nilakad ni Kristo? Nasabi ng Biblia, unang Pedro, Kapedro 1, ang talatay 15 hanggang 16. Kylie? Ang unang sulat ni Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Amen? Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Sabi dito, ang kahulugan ng tunay na Kristiyano katulad ni Kristo. Si Kristo'y banal. Nasabi ng ating nabasa, ngunit yamang banal ang sa inyong tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang kahulugan ng banal, yung mga tao na hindi nakakaunawa sa salita ng Panginoon, sabi nila
yung pagpapakabanal sa puso lang daw. Kaya yung mga nagkiklaim na Kristiyano daw sila, pag sinabi na pong kabanalan, pinangahawakan nila yung sa puso lang. Mga minamahal. Hindi po doon nagtatapos kasi kung banal yung puso mo, lilitaw, mag-reflect, amen, sa iyong katawan, sa iyong pamumuhay. Ang tinatawag na pagiging banal, mga minamahal, hindi lang sa puso, hindi lang kapag ikaw ay nasa banal na sambahan, banal ka. Subalit kapag nasa labas ka na ng sambahan, nasa trabaho ka na, nasa opisina ka na, nasa bukirin ka na, nasa mga hayupan ka na, alaga mong hayop, hindi ka na nasumpungan na banal. Nasabi ng banal na kasulatan, ang kabanalan, mga minamahal, nasabi ng Biblia, ang kabanalan, ito po ay nagbumula sa ating puso at hanggang sa ating pong pangangatawan, labas ng ating pong katawan, maging sa ating pong pananalita, maging sa ating pong pag-iisip, mga minamahal, kinakailangan po maging banal po tayo. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Nasabi ng banal na kasulatan sa 2 Korintos 5:9, maging sa tahanan man o di man, maging banal at kalugod-lugod pa rin sa Diyos. Ibig sabihin, kahit sa kamang pumaroon, kahit wala ka sa banal na sambahan ng Diyos, kahit wala ka sa tahanan ng Diyos, kinakailangan ipamuhay mo na ikaw ay banal. Amen po ba? Let mag-sign, praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Banal. Banal sa salita, banal sa pagkilos, banal sa pag-iisip. Nasabi ng banal na kasulatan sa Mateo, basahin muna po natin dito, Mateo 12, ang talatay 37, kindly. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 12, ang talata po ay 37. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay maging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabila. Kasi kung banal yung puso mo, yung lalabas sa bibig mo, mga minamahal, magiging papapala. Kapag banal ang puso mo, na sinasabi nila, sa puso lang ng banal. Subalit makikita mo yung mga tao na nagkiklaim na sila'y anak ng Diyos. Kristiyano daw sila. Pinangawakan nila yung kabanalan yung sa puso. Pero kapag nagsalita sila, nandun yung mahalay na salita. Mga minamahal. Yung pagmumura. Kristiyano ba yun? Hindi po Kristiyano yun. Amen? Lahat mag-sign, praise the Lord. Gising po ba tayo? Lahat na magising mag-sign, praise the Lord. Hindi po overnight ngayon. Amen? Araw po natin ngayon, mga minamahal. Araw po yung gawain natin. Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya kung banal yung nasa loob mo, banal yung puso mo, mag-reflect. Kapag lalabas sa bibig mo, mga minamahal ko, banal pa rin. Amen? Dati-rati, mga minamahal, kapag inaway tayo, mga minamahal, amen? Talagang makakarinig sila, amen, nung mahalay na salita, puto bumbong, puto maya. Ganun tayo noon, nung hindi pa tayo tunay na Kristiyano. Subalit ngayon, tunay na Kristiyano na tayo. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Dapat po pala maging lalabas sa ating bibig, sa ating pananalita, mga minamahal ko, kinakailangan po banal. Praise God. Amen? Amen po ba? Let mag-sign, praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Ang kabanalan, mga minamahal, maging sa paninimit sa mga nag-o-observe sa gawain po natin, mga viewers po natin, mga minamahal ko, dito tinuturo ang buong katotohanan. Upang masigurado, hindi ba kasakali ang kaligtasan, kundi 100% masigurado ang kaligtasan. Maging sa paninimit, katulad ng ating mga beloved sister, mga minamahal ko. Kaya ngayon naglitawan na yung mga rapists,
Mga minamahal ko, sumasama yung panahon. Mga minamahal ko, maraming mga ginagahasa dahil wala ng kabanalan. Amen? Totoo yung sabi ng banal na kasulatan, darating ang mga huling araw, darating ang panahon mapanganib, ang mga tao'y mawawala ng kabanalan. Mababasa po natin sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, ang talatay 1 hanggang 3 yan, bababasa po natin, nakapaloob doon na darating panahon mapanganib, ang mga tao'y mawawala ng kabanalan. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Kayong mga taong walang Kristo sa puso, kapag nakita yung walang kabanalan, papasok na ang demonyo. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Kaya gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng kasalanan yung mga taong walang Kristo sa puso. Dahil nawawala na po yung kabanalan. Subalit, alam ko po mga minamahal, sa mga tunay na mga Kristiyano, mga tunay na anak ng Diyos, tinuturuan tayo, paano tayo maging banal. Maging sa pananamit. Sabi ng ating mga magulang natin sa ating mga Panginoon, mga nasa biblical, sabi ng 2 Timoteo, Kapitulo 2, ang talatay 9 hanggang 10. Basahin po natin ito. Ito'y patungkol sa pananamit. Kung paano po magsuot ng pananamit yung mga beloved sister natin, mga kababaihan. Basahin po natin, 2 Timoteo 2:9 hanggang 10. 2 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 10. Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan. 2 Timoteo po yan. Another. 2 Timoteo po. Versikulo 2, Kapitulo 9. 1 Timoteo po. 1 Timoteo 2:9 hanggang 10. Amen. Dito po sa 1 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 10. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhinang damit, mahinhing damit na may katimtiman. Amen. At hinahon. Amen. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na mapagpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Amen. Yun pala, yung utos ng ating mga Panginoon, mga minamahal ko sa ating mga beloved sister, mahinhin na damit, hindi magaslaw. Amen? Lalo na kapag ginagamit ka ng Diyos sa balalaubasan ng ating mga Panginoon, kahit wala ka sa sambahan ng Diyos. Amen? Ipakita mo yung pagpapakabanal upang tayo po'y maging ilaw, upang makita. Amen? Ang larawan ni Kristo. Makita ang ating mga Panginoon sa iyo, sa atin. Amen po ba? Hindi magaslaw na damit, mga minamahal. Nakakatakot na po ngayon. Amen? Ito po'y mapangalib na panahon po natin ngayon. Kaya sa ating mga beloved sister, naalala ko, marami tayong mga kapatiran na mga patotoo. Amen? Napakarami nating mga kapatiran na mga beloved sister, habang sila'y naglalakbay, lalo na sa mga madilim na lugar, mga minamahal ko, nandun po yung mga taong mga masamang loob, mga rapists. Subalit, nung nakita, mga minamahal, na nakaputi at napakahabang damit, mga minamahal, nung susunggaban na ng rapist ang ating mga beloved sister, bigla silang natakot, mga minamahal. Nung nakita ng taong masamang loob, mayroong nagbabantay sa ating beloved sister na napakalaking tao na nakaputi, mga minamahal. Yung taong yun, biglang natakot, biglang kumaripas ang takbo, mga minamahal. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Puhin ang ating mga Panginoon. Dahil kapag nasumpungan kang banal, kalugod-lugod, sa harapan ng ating mga Panginoon, sa gitna ng panganib, mga minamahal, sa iyong buhay, magpapatala ang Diyos ng mga anghel upang ikaw ay saklolohan, bantayan. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Let mag-sign, praise the Lord. Kaya mainhin na damit,
Sabi dito, ulitin natin, gayon din naman ang mga babae ay magsigayak ng mahinhin na damit. Mahinhin na damit, may katimtiman, inahon, hindi ang mahalagang hiyas na buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Hindi po ganun, katulad ng mga ibang mga tao, amen? Kapag sila'y nagdamit, mga minamahal ko, hindi lang nakontento talagang grabe po, mga minamahal ko, talagang akala mo yung bituin na kumikinang, mga minamahal ko, hanggang hindi pa sila nakontento dun, yung mga alahas nila, nandun po sa kanilang mga katawan, praise God. Kaya naman, naging mitya pa ng kanilang buhay. Amen? Nakita ng hold-upper, mga minamahal, masamang loob, yung kumikinang na parang ginto, na silawan ng hold-upper, yung nasa tenga niya. Ang ginawa ng hold-upper, mga minamahal ko, kinuha niya po yung kamay ng babae. Talagang nagpabiglas hanggang hindi niya makuha, mga minamahal. Hanggang inawakan yung liig. Talagang nagpupumiglas. Hanggang ginawa niya, mga minamahal ko, ng hold-upper. Inawakan yung tenga at pinutol yung tenga. Mga minamahal, naging mitya pa ng kanyang buhay. Let's mag-sign, praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya kung mayroon tayong mga alahas, mga ginto, o anumang mahalagang alahas, praise God, hindi na po dapat nating isuot yan. Amen po ba? Let's mag-sign, praise the Lord. Kung maaari, mga minamahal ko, ibenta mo na lang yan. Amen? At isuporta mo sa gawain ng ating Panginoon. Pagpapalain ka pa ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Let's mag-sign, praise the Lord. Ito po, sabi ng banal na kasulatan, isunod natin, napakahaba po kasi ito. Deuteronomio, Kapitulo 22, ang talatay 5, kindly. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 22, ang talata po ay 5. Ang babae ay huwag manamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Amen. Karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Ang babae ay huwag mananamit na nauukol sa lalaki. Vice versa po yan. Amen. Ni ang lalaki ay huwag mananamit. Subalit, bira lang, mga minamahal ko, amen, na yung lalaki na nakapalda. May pa po tayong nakitang nakapalda na lalaki. Bibira lang, mga minamahal. Amen? Subalit sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Kahit isa, wala tayong makikita. Amen? Dahil nandun po yung pagpapakabanal po natin. Praise God. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang babae huwag na mananamit na nauukol sa lalaki. Yung suot ng lalaki, dapat huwag nang isuot ng kababaihan. Anong kasuotan ng lalaki? Yung pantalon. Una yung pantalon, mga minamahal. Amen? Kaya sa mga beloved sister po, huwag na po tayong magpantalon. Amen? Hindi po akong nagsabi sa banal na kasulatan ang salita ng ating wala Panginoon. Kapag sinuot mo yung kasuotang panglalaki, ito'y nakapaloob sa kabanalan. Nasabi ng Biblia, kadumal-dumal ka sa Diyos sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung mayroong ating mga beloved sister, kung mayroong kayong pantalon, kung maaari, gawin nyo na lang basahan o kaya huwag nating ipamigay. Itapon na lang natin. Amen po ba? Let mag-sign, praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Napakalaga po yung pagpapakabanal. Amen! Nasabi ng Hebreyo, Kapitulo 12, ang talatay 14, na kung walang pagpapakabanal,
hindi ka makakaya sa langit, hindi makita ang ating mahal na Panginoon. Nasabi ng Biblia, follow peace with all men, and holiness without which no man can see the Lord. Pakibasa, Hebreo 12:14. Mga Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Mga minamahal, paano yan, mga minamahal? Kung wala ka palang kabanalan, tinatawag kang Kristiyano, baka po yan pa yung dahilan na hindi ka malangit. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Sabi ng Biblia, nabasa natin ang salita ng ating malapangin, malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi mo makikita ang ating malapanginoon dahil wala pong pupunta sa langit na hindi banal. Amen po ba? Ang lugar doon sa langit, puro mga banal na tao. Mga banal na Kristiyano, mga tunay na mga anak ng Diyos. Palakpakan muna po natin ang ating napakabay ng Diyos. Kaya ang kahulugan ng tunay na Kristiyano, katulad ni Kristo na banal. Palakpakan po natin ang ating napakabay ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, lalo na po sa pangyayari sa ating bansa. Amen? Napakagulo. Mga minamahal, sa pangyayari po sa ating dating Pangulo, mga minamahal, subalit sa atin, hindi tayo pwedeng makisawsaw dyan. Anong inuutos ng mahal na Panginoon sa atin? Ito po'y patungkol po sa pagpapakabanal. Nasabi ng dagdag po natin, unang Timoteo 2:1-3. Makikita natin at nakikita natin sa social media, yung mga iba talagang grabe po. Amen? Talaga pong halos manakot po sila. Amen? Talaga pong napakasama ng panahon po natin ngayon. Kaya sa atin, mga minamahal ko, nakita natin o nababalitaan natin ano pong inuutos ngayon ng mahal na Panginoon sa atin. Makibahagi ba tayo sa kanila? Makisawsaw ba tayo sa kanila? Anong utos ng ating mahal na Panginoon? Unang Timoteo 2:1-3, Kylie. Unang Timoteo, Kapitulo 2, ang talata po ay 1-3. Una-una nga sa lahat ng mga bagay, inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Nakikita natin ang mga kababayan natin nagkakagulo. Sasama ba po tayo doon? Tunay na anak ng Diyos ka? Tunay na Kristiyano ka? Hindi ka dapat makisawsaw diyan. Ano pong dapat natin gawin? Sabi dito, unang-una sa lahat ng bagay, inaaralan na manaing manalangin. Kaysa makisawsaw ka, mga minamahal ko. Sabi dito, manaing manalangin, mamagitan. Wala kang kinakampihan, wala kang sinasang-ayunan. Amen po ba? Let mag-sign, praise the Lord. Sabi dito, manaing manalangin, mamagitan, magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, mga hari, at lahat ng mga matataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik, payapa, at buong kabanalan at kausayan. Ito'y mabuti at kalugod-lugod sa Panginoon ng Diyos na ating tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Ang salita ng ating mahal na Panginoon ay nagpapaalala po sa atin. Lalo na po sa nagkakagulo sa ating paligid, mga minamahal ko. Bilang mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, sundin natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kung ano po yung marapat nating gawin.
Amen? Let mag-celebrate the Lord. Sabi ng Biblia, manaing manalangin mamagitan. Ipag-pray mo na lang, sama-samang panalangin, yung kaguluhan na ito, kontrolin ng ating Panginoon dahil siya'y makapangyarihang Diyos. Hawak lahat ng Diyos ang puso ng tao. Sa Pangulong dalangin natin, minamahal kagalang-galang natin po mga pastor and the beloved children, sa one accord prayer, mga minamahal ko, yung patuloy na nagkakagulong mga kababayan natin, kontrolin ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ng ating napakabait na Diyos. Praise God. Hallelujah. At ano pa, mga minamahal, sa uli, nasabi dito, ang kahulugan ng tunay na Kristiyano, sabi dito katulad ni Kristo, na grabing sakripisyo, grabing pagtitiis. Si Kristo, grabing sakripisyo, grabing pagtitiis, ang kanyang ipinamalas, mga minamahal, binugbog, inagupit, pinapasan yung napakabigat na krus. Mga minamahal, subalit ito'y hindi niya iniwanan, niya binitawan hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal ko. Kaya ang tunay na kahulugan ng tunay na Kristo ay katulad ni Kristo na marunong magtiis. At mag-sign, praise the Lord. Sabi ng Mateo 10:38, ating basahin muna po ito. Ito na po yung malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Mateo 10:38. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 10, versikulo 38, at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Kaya bilang mga tunay na Kristiyano, mga minamahal ko, mayroon tayong pasan-pasan na krus. Habang tayo po'y nandito sa ibabaw ng lupa, mga minamahal ko, mayroon tayong mga kanya-kanyang krus. Amen po ba? Lahat mag-sign, praise the Lord. Subalit ang ating Panginoon, hindi niya binitawan ng krus. Hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, hanggang siya po ay nagtagumpay. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Katulad sa atin, mga minamahal ko, na sabi ng Biblia, ang hindi nagpapasa ng krus na sumusunod sa atin, sabi ng ating Panginoon, hindi maging karapat-dapat sa atin. Sabi ng ating ibig sabihin, ang tunay na kahulugan ng Kristiyano ay marunong magtiis. Marami tayong tinitiis habang tayo dito sa lupa, nagtitiis po tayo, marami tayong tiisin sa buhay. Let mag-sign, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. At hindi ka matatawag na tunay na Kristiyano, mga minamahal ko, kung hindi ka marunong magtiis. Ang tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, marunong magtiis. Amen po ba? Hindi po tayo parating nasa kasaganaan, mga minamahal, nasa ating comfort zone. Gusto natin puro pagpapala na lang. Delikado po yung kaligtasan natin kung pag ganun, mga minamahal. Amen? Mayroong posibilidad kung pagpapala po, kasaganaan, baka makalimutan mo ng manalangin sa ating Panginoon. Baka makalimutan mo na ang ating Panginoon. Katulad yung mga early Christian, yung mga Israelita, gusto nila, hindi sila dumanas ng kahirapan, subalit hindi po maaari na ito po'y pinahintulutan ng ating Panginoon na sila'y dumanas ng kahirapan, dumanas ng pagtitiis, upang malaman ng Diyos kung ano nilalaman ng kanilang puso na sa kabila nito, na sila'y pinaramdam ng ating pinagutom sila, naghirap sila, mga minamahal, upang tingnan ng ating sa kabila nito kung sila'y magtitiis at susunod pa rin sa utos ng ating Panginoon. Subalit, ang mga Israelita noon, gusto nila walang pagsubok, walang trials. Kaya nakalimutan nila. Amen? Yung katakot-takot na himala na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya delikado po pala. Sabi ng ating mga magulang natin sa ating Panginoon, delikado po kung puro pagpapala, puro kasaganaan, hindi tayo marunong magtiis. Minsan dumarating yung pagsubok, dumarating yung karamdaman, napakaliit na
Simpleng karamdaman lang, napakalit na problema, umaayaw tayo, hindi natin matiis. Nakakalimutan nating maglingkod sa Diyos, nakakalimutan natin sundin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Para bagang napakabigat, naisip natin para bagang napakabigat maglingkod sa ating mga Panginoon. Hindi natin alam, yan po'y tinitest po tayo. Amen? Tandaan natin, our faith, sabi dito, will be tested. Yung pananampalataya natin, yung paglilingkod natin, darating at darating ang panahon, susubukin ng ating mga Panginoon. At kinakailangan marunong po tayo magtiis. Amen? Then mag-sign, praise the Lord. Palakpakan po natin ng ating napakabuhay Diyos. Hindi nyo ba nakikita kapag mayroon tayong tiisin sa buhay, kung mayroon kang pagsubok na dinadala, mayroon kang problema, mayroon kang karamdaman talagang alos, yung ininga mo hanggang ngalangala na lang, di ba? Yung alos, umiyak ka ng dugo, alos, magsumamo ka sa ating mga Panginoon. Amen? Yun pala ay niloloob ng ating mga pinapahintulutan, yun lang ang nais ng ating mga gusto ng ating mga Panginoon. Lagi kang mapalapit sa ating mga Panginoon. Lagi kang manalangin, lagi kang magpuri. Amen! Lagi mong kausapin ng ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ng ating napakabay na Diyos. Let mag-sign, praise the Lord! Kaya sabi ng banal na kasulatan, pangalawang huling talata, Hebreo 10, ang talata ay 36. Yan na po siguro pinakahuli at ayanda na po natin yung ating aawitin. Amen. Mga Hebreo Kapitulo 10, ang talata po ay 36. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, Amen. upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Nangangailangan pala tayo ng pagtitiis. Amen. Let mag-sign, praise the Lord. At sa kabila ng ating pagtitiis, kung magawa natin ang kalooban ng Diyos, magsisitanggap tayo ng pangako. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Minsan, tinitest tayo ng ating mga Panginoon, trials tayo sa financial. Mga minamahal ko, kung tinitiis natin ito, patuloy tayong dumadalo araw ng Miyerkules, Biyernes, ginagawa pa rin natin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Hindi ka matitiis ng ating mga Panginoon. Amen? Yung dinadanas mong trials sa financial, praise God, dinadanas mong trials na karamdaman, sa kabila nito, ikaw pa rin ay naglilingkod ng tapat sa ating mga Panginoon. Hindi ka matitiis ng ating mga Panginoon. Amen? Let mag-sign, praise the Lord! Darating at darating ang panahon. Sabi nga ng kanta, behind the tears, there is a blessing. Amen? Tayong mga anak ng Diyos, tandaan natin, hindi ka nananatiling nasa trials. Amen? Let mag-sign, praise the Lord! Subalit, yung trials na ito, mga minamahal, kung ito yung tignan mo lagi, ay, malugmok ka, mga minamahal. Amen? Ang tingnan mo ang pangako ng ating mga Panginoon. Sabi ng Biblia, nangangailangan tayong pagtitiis kung ating magawa ang kalooban ng Diyos, magsisitanggap tayo ng pangako. Palakpakan po natin ang ating napakabay Diyos. Sabi ng Mateo 24, ang talata 13, ang magtiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Lucas 21, talata 19, sa iyong pagtitiis, may pagwawagi mo ang iyong kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Mga minamahal, napakalaga po ng ating pong pagkakristyano, mga minamahal. Tayo po'y mga tunay na anak ng Diyos. Lagi nating tandaan, huwag nating kalimutan, tunay tayong mga Kristiyano. Tunay tayong mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabay Diyos. Lagi nating itanim sa ating mga puso, lagi nating itanim sa ating mga isipan, tayo mga tunay na mga anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya napakabuti ng ating mga Panginoon. God is good in my life. Napakabuti ng Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Na dati-rati, mga minamahal ko, hindi natin alam ang ganitong paglilingkod. Amen. Hindi natin alam, mga minamahal ko, ang pagsamba sa ating mga Panginoon. Dati inip na inip tayo. Dati nakinamulat ang reliyon. Amen. Segundo lang, minuto lang, inip na tayo, mga minamahal. Praise God. Subalit ngayon, mga minamahal ko, kanina pang umaga hanggang ngayon, mga minamahal ko, nagpupuri, lumaluwalhati ka sa dakilang pangalan ng ating mga Panginoon.
tinuruan tayo papaano tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng ating malapang. Kaya masasabi po natin, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Walang dahilan na hindi tayo magpapatuloy, mga minamahal. Tandaan natin, tayo po ang mga pinili ng Diyos. Ginawang mga tunay na anak ng ating Panginoon. Kung isipin mo lang, mga minamahal, napakaraming mga tao hanggang sa panahon po natin ngayon, na naliksik ng katotohanan, inahanap nila ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Subalit hanggang sa oras na ito, sila'y bigo na hindi nila hanap ang tunay na Diyos sa kanilang buhay. Nabigo sila na sumpungan nila ang tunay na paglilingkod. Subalit ikaw, ako, tayong lahat ngayon, mga minamahal, ang Diyos mismo ang tumawag sa atin. Dinala tayo sa tunay at totoong paglilingkod. Tayo ginawang mga tunay na Kristiyano, mga tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Awitan natin ang ating mga Panginoon. Mga minamahal, tayo magpuri para sa ating dakilang Diyos. For God is good in my life. You said you'll never go. To praise Him with devotion, that's all that I can do. To serve His word forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Send Jesus, my Redeemer. I always keep on crying the moments I adore Him. My light shine, 'cause God loves me forever until the end of time. And every soul be subject unto God's power. For there's no power but of God. Hallelujah. His glory be proclaimed in all the earth, and make the voice of His word. Hallelujah. Be heard. God is good in my life. He said He'll never go. To praise Him with devotion, it's all that I can do. To serve His word forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Send Jesus, my Redeemer. I always keep on crying the moments I adore Him. My light shine, 'cause God loves me forever until the end of time. Napakababal natin, mga minamahal. Kung isipin mo, mga minamahal ko, sino ka? Sino tayo natatawagin ng ating mga Panginoon? Gawing mga tunay niyang mga anak. Kaya sa ating pagpapatuloy, mga minamahal ko, na paglilingkod sa ating mga Panginoon, malapit na po yung ating pong lakbayin. Malapit na po yung ating pagtitiis. Hinanda niya po yung tahanan natin sa langit, na doon wala ng pagtitiis,
wala ng karamdaman, wala ng kalungkutan. Kundi gagawin natin ay patuloy na magpupuri, patuloy na luluwalhati sa dakilang pangalan ng ating mga Panginoon. Hallelujah! Ito yung pangako ng Diyos. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng ating mga Panginoon. Habang tayo naglilingkod ng totoo sa ating mga Panginoon, ang Diyos ay magiging totoo sa atin. Ang pangako ng Diyos, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng ating mga Panginoon. Taalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Pero ay mabuti, hindi ako bago, hindi ako. Hallelujah! Nakakapagligtas. Hallelujah! Purihin ka mga Panginoon, napakabuti mo Diyos. Hindi kami karapat-dapat, mga Panginoon. Hallelujah! Ano tumawag sa'yo? Mamahal. Alay sa'yo ang buhay ito. Mga minamahal, bago natin ipagpapatuloy ang ating awitin, kung iisipin natin, pagbulay-bulayin natin, napakamapalad po natin sa lahat ng mapalad, mga minamahal. Tayo po ang mga tunay na mga anak ng Diyos, pinili at tinirang ng ating mga Panginoon. Kaya nakikita natin na napakaraming mga tao, lalo na sa panahon po natin ngayon, mga minamahal ko, sila'y naguguluhanan, sila'y nagugulumihanan. Ang iba sila'y mga ibang mga tao takot na takot sa pangyayari sa ating paligid, sa mga nangyayaring mga kasamaan sa buong mundo, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal, mga tunay tayong mga anak ng Diyos, dapat nating malaman, huwag nating kakalimutan tayo, mga tunay na Kristiyano, mga tunay na anak ng Diyos. Kaya napakapangapanib na po ang panahon natin ngayon. Kaya yung ating pagkakristyano, gawin nating makabuluhan. Hallelujah! Maging totoo tayong mga tunay na anak ng Diyos. Mga tunay tayong mga Kristiyano, mga minamahal. Patunayan natin sa buong mundo na tayo mga tunay na mga Kristiyano, mga tunay na mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Praise God. Kaya sa walang pagtatagal, habang nararamdaman natin ang pag-ibig ng ating mga Panginoon, tayo po dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Bago natin patanggapin ang ating mga baguhan, ng ating mga beloved viewer, tayo dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo po lahat ay manalangin, magsumamo sa ating mga Panginoon. Alam ko po mayroon tayong pangangailangan ng bawat sa atin mga pangangailangan natin sa pagpapalang material, financial, spiritual, higit sa pagpapalang spiritual, idulog natin sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo lahat ay manalangin. Dakila na pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakababalapis sa hapong ito, kami po labis nagpupuli ng pasalamat sa mga banal mong salita na patuloy pong nagpapaalala sa amin upang hindi kami makalimot. Sadyang napakamapalad po namin. Kami po mga tunay mong anak, mga Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa mga magulang namin sa iyo na sila pong namin mo para kami po magkaroon, mala Panginoon, ng tunay na relasyon sa iyo, mala Panginoon, madako sa tunay na paglilingkod, mala Panginoon. At sa oras na ito kami nagpapakumbaba, mala Panginoon, hiningi namin yung mayamang kabagan, mayamang kaawaan mo kami, patawanan mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulan, nasumpungan mo kami sa aming mga kahinaan. Lubos po kami nagpapakumbaba, mala Panginoon, special namin dalangin ang sabayan po namin, minamagkakalanggalang namin, mala pastor, mula sa kanyang minamal na po, minamahal na manugang, mula sa kanyang pinakapangalay, pinakabunso,
puso, mala Panginoon, mga beloved children, patuloy mong ibigay ang mahabang buhay, kalusugan, kalakasan, karatagan. Hallelujah, pagpatuloy mo silang magamit, kabalikan lahat ng abang mga manggagawa, mga inatasan mo na mga sa iba't ibang lugar, mala Panginoon, ibigay mo din ang mahabang buhay, kalusugan, karatagan, upang patuloy may pangunahan, may pagpatuloy na tamang gawain mo, at sa mga huling araw na ito, kahabagan mo po, kaawaan mo po lahat ng mga tao, hallelujah, hindi pa nakakakilala sa iyo, mala Panginoon, patuloy mo, lalo mo nung patuloy na ipakilala ang tunay mong gawain na ikaw ang Diyos na buhay na dapat nilang paglingkuran sa iyong gawain, mala Panginoon. Hallelujah. Iligtas mo po mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, especially po sa lahat ng aming unsaved loved ones bago ka dumating. O Diyos, ikaw ang gumawa ng malang kaparaanan na sila'y makasama namin maglingkod sa iyo. Ang makapatiran namin mga tumalikod, bigyan mo sila ng pagkakataon na sila po'y magbalik loob sa iyo bago magmula sila'y manumbalik, mananalupaypay, nanlalamig, mala Panginoon, nawawalan ng lakas ng loob, mala Panginoon, palakasin mo sila, mala Panginoon, patatagin mo sila, mala Panginoon, balik mo po ang kanilang laging maningas na paglilingkod, mala Panginoon, hallelujah. Pagalingin mo mga karamdaman ng aming mga kapatiran, lutasin mo ang kanilang mga problema, mga prayer request, spoken prayer request, sa kanilang mga pangangailangan, mga Panginoon, na mga financial, mga Panginoon, hallelujah, financial na pangangailangan, ipagkalo mo po sa malang kaparaanan, mga Panginoon, hallelujah, pagpalain mo po kami, mga Panginoon, ang iyong gawain sa lugar na ito, ikaw po ang patuloy na magpala, sa patuloy na pagpapaayos ng sambahan, patuloy mong ipuin lahat ng iyong mga anak na sila po yung makipagtulungan, mga Panginoon, at dinadalangin din namin, mga Panginoon, hallelujah, ang aming bansa, mga Panginoon, hallelujah. Tulungan mo pong mga nananimuno ng aming bansa, mula sa aming mahal na presidente down sa pinakababang posisyon, mala Panginoon, hallelujah. Tulungan mo po lahat ng mga nanunungkulan, mala Panginoon, hallelujah. Ang mga nangyayaring mga kaguluhan, mala Panginoon, hallelujah. Ang mga nagbabadyang panganib, nagpipintong kaguluhan, alam po namin lahat ng bagay kontrolado mo, mala Panginoon. Huwag mo nang pahintulutan, alang-alang pa sa maraming maliligtas, mala Panginoon, ng mga tao, mala Panginoon, upang malaya pa nilang marinig yung salita, mala Panginoon, higit sa lahat, ihanda mo kami sa muling napakalapit na pagbabalik, mala Panginoon, pangawakan mo kami na kami mananatili, mala Panginoon, hanggang sa muling mong pagbabalik. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng ating dakilang Diyos sa pagkakataong ito. Tayo po ay magkaroon ng mas hiling, tayo sumampalataya. Huwag tayong mag-alinlangan na ang Diyos ay makapangyarihan. Hallelujah. Kahit tayong pagalingin ng ating malapay sa ating mga karamdaman, kung may tayong mga karamdaman, itaas natin isang kamay, ipatong natin sa bahagi ng katawan kung nandun po ating karamdaman. Kung may tayong problema, dalawang kamay, itaas natin. Kung nakaramdam tayo ng panghihina, panlulupaypay, dalawang kamay, ipatong natin sa ating ulo. Kung tayo pong inatitira pang mga bisyo, mga mahalay na salita lumalabas sa ating bibig, dalawang kamay, ipatong natin sa ating bibig, mga minamahal. Tayo lahat ay sama-samang manalangin, sawayin natin lahat yan lahat ay gawa ng kaaway. Sama-sama po tayo, dakil pagpala po namin ang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangkalatang panalangin po namin, sa pangunandalangin pagludang ibanal mong propeta sa makapangyarihan pangalan ng Jesus, sama-sama namin sinasaway, tinataboy lahat ng mga hallelujah, karamdaman, mga problema, pag-alinlangan, panlulupaypay, panlalamig, lumayas kayo lahat sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. All kind of sicknesses be healed, complete healing in the mighty name of Jesus. Incurable sicknesses, hallelujah, hallelujah. Cancer, AIDS, leukemia, diabetes, pagka-paralyze, pagkalumpukas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Problem be solved, vices be gone in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ng ating dakilang Diyos na buhay. Sa pagkakataon po ito, sa wala pong tatagal, tayo po lahat ay sama-samang tumayo. Tayo po magpasalamat po sa ating dakilang Diyos. Ipaabot natin, hallelujah, ang pinakamatas na pagpupuli. Tapos masasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. 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 Everybody shout, praise the Lord. Purihin ng ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po, mga minamahal. Mayroon po tayong mga bisita po ngayon. Ipalapitan po natin sa harapan, mga minamahal, upang tanggapin nilang formal lang ating wala Panginoon at sa ating mga beloved webcast viewer, mga minamahal ko, sa inyong mga tahanan, sa inyong kinaroonan ngayon, mga minamahal. Ngayon lang kayo nakatungkay sa tuloy na gawain ng ating malapang. Tanggapin niyo po ang ating malapang Panginoon. Mayroon pong 4 na susi ng kaligtasan na dapat po maganap po sa atin. Purihin ng ating malapang Panginoon ang unang-una, ang tinatawag na pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, talata 6, at kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugod-dugod sa Kanya. Ang lumalapit sa Kanya, kinakailangan sumampalataya na mayroong pong isang Diyos lamang ang dapat niyo pong sampalatayanan. Mga minamahal ko, siya ang Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus ng Kalbaryo
upang tayo po, mga minamahal ko, ay magkamit ng kaligtasan. Yan po yung dapat natin sampalatayanan sa isang Diyos. Hindi dalawa, kundi isang Diyos lamang, mga minamahal. Amen? Mga minamahal. At pangalawa po, tinatawag na pagsisisi. Ang pagsisisi po, ito po yung pagtalikod sa kasalanan na hindi na po dapat balik-balikan ng tao ang kasalanan. Ang pagsisisi ito po, totally pagtalikod sa kasalanan. Kung nakita ng Diyos kayo po seryoso, nais niyo na po sumunod sa ating wala Panginoon, ang ating Diyos ay sadya pong makapangyarihan, kaya kayo pong tulungan ng ating wala Panginoon na tilikdan ng kasalanan, mga minamahal. Praise God. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, yung tinatawag na bautismo sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang bautismo sa tubig, hindi po panibagong relihiyon ito, kundi ito po yung napakalagang utos na dapat pong maganap sa lahat ng mga tao. Nasabi ng Gawa 2:38, maliban ng sabi ng Biblia, ang sinabi ni Pedro sa kanila, magsisi kayo ngayon at magpabautismo sa pangalan ng Kristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Doon pa lang matatanggap ang lubos na pagpapatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan kung kayo po magpabautismo. Higit sa lahat, kaya gagawin niyo po ito, mga minamahal, na sabi ng 1:3 hanggang 5, maliban ng tao, hindi may panganak sa tubig at Espiritu kailanman, hindi siya makakakita. Lalo tingkit hindi siya makakapunta sa kariyan ng ating wala Panginoon. Ang kariyan ng ating wala Panginoon, ito po ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal na pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya ang pagiging born again, ito hindi po panibagong relihiyon, kundi napakalagang utos na dapat pong maganap po sa inyo. Amen? Praise God. Ang pangapat po, ang Diyos na pong magsasagawa doon, ang bautismo Espiritu Santo. Kapag kayo po'y dumalo ng personal sa gawain ng ating malapangin magpabautismo at magpapatuloy, ang Diyos po ang magsasagawa po sa inyo yan. Kaya sa oras na ito, sa lahat ng ating mga beloved viewers po, nasa inyong mga kinaroonan, nasa inyong mga tahanan, itaas niyo po yung kanang kamay niyo po, tanggapin niyo po ang ating malapangin. Sumabay po kayo sa aking maikling panalangin na aking sasambitin, sabihin niyo po sa inyong mga labi, Malapanginoong Yesus, maraming salamat po sa oras na ito. Napakinggan ko po ang ebanghelyo ng kaligtasan na ito po ang banal mong salita. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagbabalik loob sa iyo, lubos na nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan magmula nang ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Malapanginoong Yesus, patawarin mo po ako, ugasan mo po lahat ng aking kasalanan sa iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Malapanginoong Yesus, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. At iligtas mo po ako, 10 ng aking mansabuhay. Sa pangalan ni Yesus na aking tinanggap. Amen. Ipanalangin po namin kayo. Opo, dakilang pagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, abutin mo po ang aming mga beloved viewers sa kanila pong mga tahanan, sa kanila pong kinaroonan, mga Panginoon. Patawarin mo sila, gawin mo silang tunay na anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bigyan mo sila ng pagkakataon na sila po'y makapaglingkod sa iyo bago maging huli ang lahat. Sila po'y makapaglingkod ng totoo. Iligtas mo po sila, 10 na kalma sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless you po, pagpalain po kayo ng ating malapangin. Sa oras na ito, mga minamahal ko, tayo po ay darako po sa ating pong special offering, mga minamahal ko, na ito po hindi naman po lingid sa ating kaalaman. Ito pong napakagandang sambahan po natin. Ito po'y patuloy na inaayos pa, mga minamahal ko. Lalo na po yung pong pastoral house, loobin ng ating Panginoon. Iyan po ay mabubuhusan na kapag marami pong mga gagawa. At ito po yung ating pulpit, mga minamahal ko, sa darating na linggo, loobin po ng ating Panginoon. Praise God, ito po kapag dumating na po yung mga gagawa, naka-prepare na po yung mga gamit po natin. Amen. Ito pong pulpit natin, kung magawa po, sabi nga ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, 100,000 din, mga minamahal ko. 300,000. Hindi ako nagkakamali, mga minamahal ko. Abutin po. Napakaganda po ng ating pulpit kapag nakita niyo po, mga minamahal, napakaganda po. Talagang mamamangha po kayo. Palakpakan po natin ang ating napakabait. Kaya patuloy po tayong magkaloob, huwag tayong manghinawa, huwag tayong mapagod. Nasabi ng banal na kasulatan, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Ang mabuti, ang isa sa napakabuti, ito po yung ating pagkakaloob. Sabi ng Biblia, kung hindi tayo manghimagod, tayo po ay aani. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabait Diyos. First God, habang mayroon kang ibinibigay sa gawain ng ating Panginoon na po ang malayang pagkakataon na binibigay ng Diyos, magbigay ka ng magbigay. Ang Diyos ay hindi po magsasawang magpapala ng magpapala po sa iyo, mga minamahal. Yan pong katotohanan. Kaya sa oras na ito, tayo po'y manalangin.
Purihin ang ating malapangin. Tayo po'y magmanalangin, panalangin po namin. Ipanalangin natin ang mga nakapatiran po natin na patuloy na magbibigay. Dakil at mapagpala po namin, Ama, ang Diyos na pinagbubungkalan, pinanggagalingan lahat ng uri ng pagpapala, may-ari na buhay. Narito po kami sa aming sakripisyo pagbibigay, special offering. Inilalaan po namin sa patuloy na pagpapaayos ng iyong sambahan na pinagkaloob sa lugar na ito. Malapangin, basbasan mo po sa oras na ito lahat ng iyong ibinibigay ng mga anak mo sa oras na ito. Ibalik mo po na makalibong beses sa pagpapalang pisikal, material, sa pagpapalang spiritual, sa lahat ng aming makapatiran na mga prayer request, spoken prayer request na kanilang mga inintay na pagpapala sa madaling panahon, tugunin po sila ng kaparaanan upang sila din ay makabahagi sa lahat ng aming makapatiran dahil sa ikaw sa kanilang buhay, maghimala ka sa kanilang buhay, pagpalain mo po sila upang sa susunod na pagkakataon sila din ay makatulong, makabahagi. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magbigay. Amen. Amen. God bless you po sa ating mga beloved choir, ating mga beloved instrumental. Sa inyo pong lahat, pagpalain po tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. So tuloy-tuloy na po tayo sa gawain ng ating malapangin. Mayroon tayong counseling. After po ng ating balagawain, mayroon tayong lay hands. Sa lahat ng ating makapatiran, punta po kayo dito sa harapan. Sa lahat ng ating makapatiran na nais pong, mayroon tayong counseling, nais pong magtanong, sa abot po namin makakaya. Na namin na kayong paglingkuran sa lahat ng ating mga kapatid na hindi pa nabautismuhan, mga na-observe sa gawain ng ating malapangin, magpabautismo po kayo upang kayo po lubos na pagpalain ng ating malapangin. Huwag natin kakalimutan ang mga programa ng ating malapanginoon. Praise God, programa sa television, sa mga radio, ating webcast, ang gawain ng ating malapanginoon. Amen. Praise God po rin ng ating malapanginoon. Talagang hihanda na po natin ang ating sarili sa mangyayari sa darating ng mga araw, mga minamahal. Kaya upang tayo po'y makasigurado, sabi ng ating minamahal kagalang-galang natin po mga pastor, ating parents in the Lord, huwag tayong sikapin talaga natin na tayo po'y makadalo sa gawain ng ating Panginoon. Araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes, araw ng Linggo. Yan po natin makatitiyak po yung ating kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating napakabayad na Diyos. Praise the Lord. At yung mga Bible study po natin, mga minamahal sa dako ng Conception, mga minamahal ko, at yung pong sa dyan po sa dako ng Banban, yung ating PNP, mga minamahal, araw ng Biyernes, mayroon po tayo dyan, mga minamahal. Puri ng ating Panginoon, araw ng Huwebes naman, dyan po sa dako ng Santa Monica Concepcion. Palakpakan po natin ang ating napakabayad na Diyos. Mayroon kayong pagkakataon, kung nais nyo pong makadalo, mga minamahal ko, pwede po, mga minamahal ko, dumalo po kayo sa Bible study po natin. Kaya sa oras na ito, tayo po sama-sama na po ng manalangin, magpasalamat na po sa ating po pinakamamahal na Panginoong Kristo sa pagtatagumpay na pinagkaloob ng ating Panginoon, tayo pinagtagumpay ng ating Panginoon sa buong araw na ito. Yan po sama-sama nating pasalamatan sa ating napakabayad na Diyos at sama-sama tayong manalangin sa ating pong paglisan sa lugar na ito, pag-uwi. Tayo tayo maluwalhating makauwi sa ating mga uwian. Akin ang tinatawagan ng ating beloved closing prayer sa kanya pong panalangin, ating beloved Brother Osilito Bodonia, sa kanya pong panalangin. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Henry. Hallelujah, praise God. Tayo na pong lahat, mga minamahal, sama-samang manalangin
at magpasalamat para po sa ating pagkatapos. Hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama na nasa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami po, mahal na Pinoon, lubos na nagpapasalamat sa iyong paglangis sa bawat yugto ng banal mong gawain na iyong pinagpala. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga buhay at mga pinagpalang patotoo na aming napakinggan na siyang nagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. At salamat din po, mahal na Pinoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis at banal mong presensya na iyong pinadama sa amin, na siya naming kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo. Higit po sa lahat, mahal na Pinoon, naming pinasasalamatan ang banal mong salita na aming napakinggan sa hapong ito, mahal na Pinoon, na siya naming gabay, aming patnubay sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, aming ang dakilang Diyos, hallelujah, at sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, mahal na Pinoon. Sa una at dalangin po na aming minamahal, ginagalang aming mahal pastor, Wildy Estrada Almeda, ang iyong tunay na propeta, mahal na Pinoon, na sa aming pag-uwi, pag-ingatan mo po lahat, ang iyong mga anak, mahal na Pinoon, ilayo mo po sa aming daraanan, lahat ng uri ng mga disgrasya, lahat ng gawa ng kaaway, mahal na Pinoon, alisin mo ito sa aming daraanan, ihatid mo po kaming ligtas at payapa sa aming kanya-kanyang tirahan, at panghawakan mo po ang bawat isa sa amin hanggang sa muli mong pagbabalik. Ito po ang aming samo at panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God bless you po. We love you in the Lord, but there's Jesus loves you more and more. Ang biyay pagpapala sa mga ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yes, I love you.